Ito nga pala guys yung yung bagong gawang expressway. Ito yung karugtong na expressway na tinambakan nung lupa nung mga magsasaka dahil hindi sila nabayaran ng tama. Ito nga pala guys yung isang magandang simbahan din dito. Kita niyo yung yung shape niya, triangle. Sa sobrang init nasusunog na yung mga dahon, saka yung mga damo-damo siguro yun ng puno ba yan. Para tayong may pupuntahang lihim na lagusan. Kaya ba talaga yung mga lupa, kulay pula siya. Tingnan niyo guys, nung klaseng lupa kaya yan, kulay red. Uy, may uwak. Ayun balungaw dam di ba guys, ganda, napakalawak ng ilog. Di ba sariling sikap tayo? Ang ating katuwang sa pagpipicture ay ang mahiwagang bato. Subscribe ka naman. What is up guys? Ngayong araw pupunta tayo sa isang bagong gawang dam dito sa may Lupaw, dito sa Nueva Ecija. Katabi lang siya ng San Jose. Meron kasi tayong lalakarin ngayon sa may Talavera. Meron lang tayong meet up pero dediretso na tayo ng dam na yon kasi nakita ko maganda yung itsura niya, malawak, tapos katabi siya ng mga bundok. Sobrang init na ngayon guys ng panahon. Official na rin kasing dineclare na nagsimula na yung summer dito sa Pilipinas. Kahit naka riding jacket tayo, tumatagos pa rin yung singaw Dan tayong 7-Eleven saglit. Ay, na-hydrate din tayo. Ito guys, yung boundary ng Aliaga, Ayun, welcome Municipality of Aliaga. Ito nga pala guys yung yung bagong gawang expressway. Dati mga bike lang yung mga dumadaan dyan, pero ngayon may mga sasakyan na Ito yung karugtong na expressway na tinambakan nung lupa nung mga magsasaka dahil hindi sila nabayaran ng tama. Sa pagkakalam ko na Jessica Soho rin dati yun o KMJS. Yung tamang bayad daw hindi na ibigay sa kanila. Kaya ang ginawa nila, nilagyan nila ng mga lupa sa may mismong gitna para hindi makadaan yung mga sasakyan. Pero mukhang okay naman na siguro kasi may mga dumadaan ng sasakyan Hindi ko lang alam kung karugtong nun yun, pero sa pagkakalam ko yun Hindi ba tayo liliko dun? Kamali ako ng dinaanan Tanong tayo. Wala akong map Dito po ba yung diretso ng papunta ng Talavera? Okay pa. Thank you pa. Daming tanim na talong Kita nyo yung na yan guys. Tingnan mo yung paligid puro talong. Then dito sa kabila, mais naman. Ayan, talong ulit dito sa kabilang side. Ayun ba? Ayun boss. Ayun guys, bali kakatapos ang nilakad natin diretso na tayo ngayon ng Lupaw. Punta na natin yung dam. Dito na tayo guys sa may boundary ng Muñoz Responsible City. Dito sa may Science City of Muñoz guys. Dito rin matatagpuan yung pinakamahabang eskwelahan dito sa Central Luzon. Kung di ako nagkakamali, ito yung pinakamahaba. CLSU yung pangalan ng eskwelahan o Central Luzon State University. Bali isa to sa pinaka magandang eskwelahan din. One bar na lang pala ako. Ito na guys yung CLSU na yung pinakamahabang eskwelahan sa Central Luzon. Ganda rin nung ganda rin nung paligid puro puno tapos malamig. Paano yung sistema kaya dito nung mismo eskwelahan? So, sobrang haba niya. Separated kaya yung mga rooms ganun or yung mga di ba bawat subject iba-iba. Ano kaya na hahati dito yung nasa kaliwang side siya. Dahil dito sa kabilang side puro, hindi ko alam kung part din to ng CLSU pero hindi yata, mga bahay-bahay siya residential area ata to or commercial area. Basta yan, puro bukid. Sobrang haba guys
Ayun, hanggang doon lang siya. Tarik na tarik pa rin yung araw, wala pang ganong ulap. Kakaiba ko nila, no? Welcome sa San Jose City. Ilang buwan ba tayo yung huling nagpunta tayo? Nung January pa, no? Nung huling dadaan tayo dito. Nung galing tayo ng Baguio. Pero sa next vlog natin guys, yun yung susunod nating pupuntahan. Bali magsa-solo ride lang tayo. Puntahan lang natin yung mga hindi natin napuntahan dati nung last na pagbisita natin sa Benguet Province. Yung mga common places lang kasi yung mga napuntahan natin, no? Tulad ng mga Lion's Head, yung Burnham Park, yung Diplomat Hotel, Strawberry Farm, saka yung may castle, anong tawag doon, nakalimutan ko. Igorot, Stone Kingdom, ayun. Yung mga hindi natin napuntahan, yung mga Mines View Park ba yun? Tapos yung, basta yung iba pa guys, pero daan pa rin tayo sa ibang pwede nating mabalikan, no? Kung kakayanin ng oras, kasi nakakamagbalikan lang tayo pag nagpunta tayo dun eh. Tapos ayun, may checkpoint ngayon. Hihinto sigurado tayo, for sure. Ay hindi, pinadaan tayo. Bali dito sa San Jose guys, no, yung mga karaniwan din nating makikita yung mga bundok na malalapit sa kanya. Kung makikita niyo yung harapan natin, no, hindi ko lang alam kung kita na sa camera. Ayan na yung mga bundok. Hindi ko lang alam, no, kung malamig yung ano dito, yung klima ngayon kahit summer na. Kasi pagka nagpupunta kami dito dati, or usually pag nagpupunta ako dati dito, no, yung klima niya lalo pagka bandang December, January, ganyan, sobrang lamig no, yung hangin na nanggagaling sa itaas, sa bundok. Since katabi lang natin yung mismo yung bundok sa pinupunta natin dati dyan, ayun, malamig yung hangin pagka bandang hapon saka madaling araw. Ewan ko lang ngayon kung ganoon din yung mararamdaman natin o hindi, dahil summer na, saka katanghali ang tapat ngayon, 4 minutes bago mag 3:30. Dito nga pala guys sa San Jose City, no, yung isa sa pinakamahigpit na rules na ini-implement nila, yung rules nila pagdating sa may helmet. Kahit sabihin mong dyan lang, huhulihin ka. Pero sa pagkakaalam ko, no, kahit substandard pinapayagan nila dito, basta importante may helmet ka. Pero di ba hindi naman talaga safe kung substandard lang yung gamit natin, pero kino-consider na lang din nila dapat laging naka-helmet dito sa bayan nila. Sa either PNP yung nanguhuli or police or enforcer. Tuwing Pasko nga pala guys, no, meron din ditong tinatawag na pailaw. Bali tuwing December, no, pinapailaw nila yung parang park dito. Tapos mayroong mga pumupunta rin dito mga news, tapos kino-coverage nila. Ito yun, oh. Ayan, parang park nga. Tapos ito yung isang simbahan dito na Catholic Church. Then ayun, kakaliwa tayo papunta ng Lupao. Ito yung pa Isabela pag diniretso dito. Tapos pagpakanan papunta ng Pantabangan, Baguio, saka Lupao dito rin. Ayan, dito tayo dumaan dati nung nanggaling tayo ng Baguio nun. Ayun yung mga motor guys, oh, mga naka-helmet lahat. Wala makikitang mga hindi naka-helmet dito, lalo pag nandito sa may highway, no. Nagpalit lang ako, sakit guys ng battery na dito sa may college ng San Jose, no? San Jose City College, yun yung eskwelahan nila. Then taas pala. Ito yung kanilang public cemetery. Open lang siya, no? Nasa harapan lang mismo nung kalsada. Yung bundok dito mabababa lang, ano. Doon banda yata yung mga mas matataas na bundok eh. Ito yung forest lake nila, oh. Akala ko dati ano yan eh, subdivision. Ano pala, cemetery. Ito nga pala guys yung ano, isang magandang simbahan din dito. Kita niyo yung ano niya, yung shape niya, triangle, tapos puro salamin. Ganda, no. Tatanong ko lang guys yung isa nating tropa kung saan yung papunta ng Lupao. Kalimutan ko na eh. Dito sa kanan ito, this way San Isidro NHS National High School. Oo, ito nga. Kakaliwa tayo, then dire-diretso.
Balungaw Dam pala yung tawag sa dam na pupuntahan. Hindi ko nabanggit kanina. Ayun lang, hindi pala siya sementado hanggang ngayon. Una tuling punta namin dito, lupa rin siya eh. Tapos pangit pa yung timing nun kasi basa yung kalsada, kaya maputek. Kakaalala ko, badya pa yung gamit natin yung City 125 na naka-single. Wala palang banking. Bali puro bahayan dito yung mga nadadaanan. Hindi ko alam kung dito rin yung dinaanan dati nung pumunta kami nun. Parang hindi ito yung mismong dinaanan dati. Tagal na rin kasi sa bagay. Tingnan nyo rin yung mga puno, puro sanga-sanga na lang din. Wala na yung mga dahon niya. Ayun may nasusunog din na part. Sa sobrang init, nasusunog na yung mga dahon, saka yung mga damo-damo siguro yun. Lalagay din siguro ng ilaw to, wala pang mga ilaw yung poste ayos yan lalo tabi lang ng bundok to, tapos puro puno pa yung nasa paligid. Delikado pagka wala talagang ilaw, lalo sa gabi. Ganyan ba talaga yan o dahil summer na kaya naglalagas? Nung puno ba yan? Para tayong may pupuntahang lihim na lagusan kaya ba talaga yung mga lupa o kulay pula siya tingnan nyo guys, nung klaseng lupa kaya yan kulay red. Uy, may uwak ba yun? Uwak nga. Dulas. Nakakatawid ba doon sa may dam? Nakakatawid doon? Sa may tarang tulay na yan? Pwede. Thank you. Ito yung inakitan dati namin, tapos lupa pa siya, ganyan pa yung daanan. Pero ngayon sementado na siya. Tapos ito rin dati yung parang matarik. Hindi na siya daanan. Ganda na pala Ayun Balungaw Dam Di ba guys? Ganda. Napakalawak ng ilog. Maganda sana kung may drone tayo para makuha na natin ng aerial view. Akala ko mababa lang. Nung nakita ko siya sa may video, akala ko mababa lang yung kabila ang gilid. Mataas din pala. Sa kabilang side, ayun, wala namang tubig. Ito sa kabilang side yung tubig nila Ayun yung van kanina. Dito nga sila pupunta. Lawak. May mga tumatambay pala sa gilid na yan mukhang pwedeng tumambay doon kaso nakakaya, danan tayo sa taas. Pero ang ganda ng pwesto nila malilim hindi sila naaarawan. Pwede pala ron. Then eto na yung dulo niya, may bilog dito. Akatin natin to guys. Yung mga tatambay sila rito, may dala silang pagkain Ba't pala dala tayong pagkain Ayun, so hindi ko alam bakit ko nilalakad to ngayon. Puro ano ba to, sanga-sanga Pwede palang magtambay dito na magpipiknik. Walang sikat ng araw kasi dito yung araw hindi ka tatamaan ng liwanag. Then may nakatambay dito sa baba mas okay yung pwesto rito sa baba. Ito yung talaga yung pinakadaanan kaso may mga nakatambay. Bale yun guys, kung gusto nyong pumunta rito open lang naman sila. Wala rin namang babayaran. Kain-kain lang sa tabi, ganun. Malawak. Ngayon ko lang napansin na meron palang hagdanan doon guys, so pwedeng bumaba. Kaso hindi ko alam kung anong meron doon. Wala lang, lupa lang din naman. Ayun yung mga iba pang nagpupunta rito, mga naka 4 wheels. Binibisita na rin pala siya talaga ng mga tao. Bali, ayun lang guys. Sana nag-enjoy kayo picture lang tayo dito sa may Balungaw sign. Picture lang tayo. Diba sariling sikap tayo? Ang ating katuwang sa pagpipicture ay ang mahiwagang bato. 10 seconds tayo. Tara, yun. Active na active yung ABS natin saka yung traction sobrang dulas nung mga buhangin dito pagka binibirit mo yung motor, tingnan nyo may ilaw yung traction natin active na active tapos pag binigla rin natin yung preno sa likod sa kasarap tingnan nyo, pakinggan nyo, hindi siya naglalak, hindi dumudulas yung gulong, hindi siya nag-skid. Dalawang safety features talaga na mahalaga sa motor. Pag naman harap, ayun lakas ang vibration niya saba. Saba.
Ayun guys, 36% na lang din naman tayo sa ating battery ng camera. Doon na tayo mag-outro sa nakita kong parang highway na to. At ayun, sa mga bago pa lang dyan guys, no, paki-like naman yung ating video at saka subscribe na rin yung ating YouTube channel para ma-update kayo sa mga susunod pa nating uploads. At ayun, hanggang dito na lang tayo guys. This is the Motovlog. Ride safe. Subscribe ka naman.